humihirit na ng hanggang 12% na dagdag matrikula ang ilang private school sa darating na pasukan. Pakiusap naman ng grupo ng mga magulang, wag naman daw sanang sagarin ang tuition hike. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Main reasons for the tuition fee increase is of course yung inflation. Pataas na kasi ng pataas yung mga kumbaga cost of operations ng ating schools, yung utilities, yung basic commodities. Ito ang posibleng sumalubong sa mga magulang ng mga estudyanteng naka-enroll sa mga pribadong paaralan sa paparating na school year. Inanunsyo ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA ang hinihirit nitong 3 to 12% increase sa tuition ng private schools. Pre-pandemic pa nang huling magtaas ng matrikulang mga pribadong eskwelahan. Marami rin sa kanila ang nagsara noong pandemya dahil sa pagkalugi. Ngayon, ang unang impression is masyadong malaki, no? But yung mga that's the range. Not all schools will be implementing a 12% increase. So may mga kanya-kanya kasing needs ang bawat school. So depende 'yon sa kanilang pangangailangan. Paliwanag pa ng grupo, malaking bahagi ng increase ay mapupunta sa sahod ng mga guro at empleyado. Ang natitira naman ay para tustusan ang operasyon ng eskwelahan. Ang Parent Teachers Association of the Philippines, bagamat naiintindihan ang saloobin ng mga paaralan, umaapilang huwag sanang sagarin ang hinihirit na tuition hike. Mataas po ang ating cost of living at ang marami po tayong galing sa public schools, no, na medyo po talaga po hirap sa buhay. Yung sa minumungkahi po nila na 3 to 12%, doon na po tayo sa lowest, no? Bilang tulong naman sa mga estudyante sa private schools, nakasalang nasa Kamara ang panukalang Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o IGASPE. We should have an exam for the students of private schools who wish to avail of the voucher system with the DepEd or the national government para yun ang magiging basehan ng DepEd at the national government kung sino ang bibigyan ng voucher. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.